ka na ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayong at tanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad
Thank you, Lord. As we continue to stand, in-encourage namin kayo na lagi tayo magdala ng Bible. May Bible na kayo? Yung iba, binago na. Yung iba, babaguhin pa next week. Alright? Tala tayo ng Bible para mamarkahan nyo, makapag-notes kayo. Bring your notes there, and we're reading Deuteronomy chapter 10. Huwag lang natin basahin sa mata. Basahin natin, bukas natin yung ating bibig. Ready? Sabay-sabay basahin natin in verse 12 to 13. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Let us lift up our hands in prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Lord, because these words, these promises, these commands is for our own good. Ito po yung para sa aming ikabubuti. Thank you for the reading of your word. Bless ang pagpapala, Lord, sa amin, sa aming mga puso. We ask for wisdom from heaven. We ask for knowledge and understanding na hindi lang kami makikinig at hindi lang kami manonood, kundi, Lord, isasabuhay namin ang bawat salita. We will be doers of the Word of God. And through the power of your Holy Spirit and grace, our lives will truly be changed. Salamat, Panginoon, and today we are lifting up to you this congregation. Let us experience abundance in our life. Let us experience victory in every battle that we face. And let us give you glory, honor, and praise. Thank you, Father. We receive the blessing of your word. In Jesus' name, amen. Let's clap our hands to the word of God. You can be seated. Praise God. Hallelujah. Kamusta po kayo? Ayan. Pakinggan naman yung katabi mo. Ayan. At sabihin mo sa kanya, abundance and victory. We're studying about abundance and victory. Napakagandang pag-aralan ito as we read the Bible. Na ang gusto ng Panginoon, maranasan po talaga natin ang kasaganaan at katagumpayan. Amen? Hindi lang abundance, but even in the season of abundance in our life, we will experience victory. Because we know in life, we will face a lot of challenges. There will be battles to face, there will be enemies, pero mapagtatagumpayan natin lahat yan. Amen? Ngayon po, mga kapatid, review lang tayo sa pinag-usapan natin. In-encourage natin to read your Bible from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. We'll study today Deuteronomy. Okay, naalala niyo po kung paano ang Panginoon talagang yung abundance and victory nandun na nagsimula. Genesis pa lang. Lahat ng puno na masasarap ang bunga binigay si Adan, di ba? Di ba naintindihan niyo? Kaso nag-fail si Adan. And because of that failure, they sinned against the Lord. Gumawa ang Panginoon ng paraan para ma-restore pa rin yung humanity, yung plan niya. Yung Genesis chapter 3 verse 15, sinasabi doon na darating ang araw that the seed, yung binhi ng babae, ibig sabihin yung anak niya, will crush, dudurugin yung ulo ng ahas dahil doon sa kanyang ginawang panunukso, pandaraya doon sa mga tao. At tinawag nga ng Lord si Abraham, si Isaac, si Jacob, kanina si Sister Belle, kung paano si Joseph become prominent in the land of Egypt. He became prosperous. Kinuha niya po yung mga Israelites, yung kanyang mga kamag-anak. At doon po sila dumami sa Egypt. And as you read your Bible, I want to ask you the question, ano nangyari sa kanila sa Egypt? They become slaves. Oh, nagpapasa sa Bible. Naging slaves sila, dumami sila kasi nagalit yung Egyptian Pharaoh. Nakalimutan si Joseph, I will make you slaves kasi baka kumampi kayo sa kaaway namin. Talunin nyo ulit. And they cried out to God, and God sent Moses, and God promised through Moses na dadagin sila sa isang lugar na kung saan hindi na sila magiging slave. They will inherit a land milk and honey. Nag-uumapaw na pagpapala. Yun po yung promise lang. Naintindihan niyo ba?
Pero bago sila pumunta doon, may book of Leviticus. Bago kayo pumunta ng promised land, ito yung mga rules. Kasi, I want you to honor me. I want you to represent me to the nations. You need to follow these rules. Leviticus, yung law. And last week, Sunday, pinag-usapan natin yung book of Numbers. Kapit-bahay na lang yung promised land. Are you following? Kapit-bahay na lang, nagpadala sila ng mga spies para tingnan. Kaso nagduwag sila. They become afraid, they were discouraged because the people living in the promised land were giants. Nephilims. Totoo po yung mga higante. Sa Bible, sila yung mga Anaks, mga lahi ni Goliath. Ang lalaki, we're looking on ourselves and we're looking like small as grasshoppers. We will be defeated if we go to the promised land. Pero itong dalawang espiya, which is Caleb and Joshua, iba yung kanilang report. Pumunta na tayo dun sa promised land. Sugutin na natin ngayon na. Amen! And that's what we need. As we face challenges, battles in life, kailangan po natin ng courage. Yes? Sabihin natin, tapang! Courage, yung pinag-usapan natin, review lang to. Saan pa magdadalhin yung tapang ko, Pastor? Gusto ni Lord, makalanas ako ng masagana at katagumpayan sa aking buhay? Kailangan ma-acknowledge mo na kasama mo si Lord lagi sa lahat ng laban mo. Amen! Whatever you're facing right now, sickness, finances, marital challenges, relationship, meron tayong kasama. Yun ang ating Panginoon. Pangalawa, alalahanan mo yung mga nagawa na ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo kung paano kang niligtas ni Lord noon. Kung ano yung mga kinamimong kalaban noon. And last, it arises from knowing who God is. Na ang Diyos natin, dakilang manggagamot. Amen! Kaya yung mga sakit, kaya tayo pagalingin. The Lord is our provider. Amen! Yun yung pagkakilala natin sa Diyos. And now, I want to share to you yung my experience from childhood. Sino dito, naalala niyo? Ano yung pinakamagandang regalo na natanggap niyo sa buhay niyo? Nung nag-aaral kayo. Sige, tapos kabayan niyo. May mga regalo akong tinanggap. Graduate ka. Kumain kayo sa Jollibee. May ba? Barbie, ano? Ano naman natanggap niyo? Alam niyo yung Lego? Hindi ko makalimutan to. Nung nagtapos ako na it was nursery, kinder, and then dinagalof na ako ng tatay ko. Yung Lego ng tatay ko na binigay sa akin, wala sa Lego niyo. Wala yung Lego niyo. Maliit yung Lego niyo. Yung Lego na binigay sa akin ng daddy ko, malaki. Mahal yun. It's because, mayaman kami. No. It's because, nireward niya ako dun sa mga panahon na nag-aaral na sinipahagan ko. Isa sa mga award na hindi ko makalimutan, Loyalty Award. Yung loyalty ko para sa hindi na nakakalam. Kasi lagi sila nagbabayad dun sa school na yun. Simula ng nursery, kinder, grade 1, grade 6. Diba? Talagang bibigay sa'yo kasi ang dami na-invest ng magulang mo eh. But I cannot forget this Lego. It was a great gift, reward, na natanggap ko dahil din sa I see that as a child na saan pala talaga na magsipag sa pag-aaral, no? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ang Lord, meron siyang reward sa atin. God wants to reward you. Yes or no? May promise si Lord sa buhay mo. Hindi mo lang kailangan ng tama. We need courage. And number 2, what we'll talk about today, we need to honor God. Can you say that to the person beside you? Honor God. You honor God in your life. Ito po yung binasa natin. Sabi niya, what does the Lord your God ask of you? Tingin kayo sa dito, bibigyan ko kayo ng background in the book of Deuteronomy. Yung mga pasaway sa book of Numbers. Those people who did not believe, the 10 spies, yung 20 years old pataas, hindi sila makakapasok sa promised land. Hihintayin na sila yung mamatay bago pumasok sa promised land. In the book of Deuteronomy, ang kausap dito ni Moises, itong mga hindi nakaranas
slave sa Egypt. Hindi sila nakakita ng Red Sea. Hindi nila nakita yung Red Sea moment. Hindi nila naranasan yung makita yung kapangyarihan ng Diyos kung paano tumingin lang dun sa bronze serpent, gumagaling na. Mga new generation to. At sabi ni Moises, bago kayo pumunta ng promised land, kailangan yung malaman kung sino yung Diyos nyo. Kailangan yung malaman kung ano yung ginawa ng Diyos nyo. So para kung pagpupunta ka ng ibang bansa, alam niyo po yung Pinos, diba? Mayroong orientation. Before I let you dwell in the promised land, I will orient you first. Kailangan yung malaman yung mga dapat nyong gawin at mga hindi nyo dapat gawin. Kasi hindi nyo kilala yung Diyos. You need to honor God. Kaya sabi niya, what does the Lord require of you? Ano yung gusto ng Panginoon sa atin? Maybe you're here listening, gusto kong makarating sa promised land, pero hindi ko pa masyadong kilala ang Diyos. Good news, pwede mong maranasan yung lupang pangako. You just need to honor God. Just honor God in your life. Sabi na, what does the Lord require of you? Ngayon, pag-uusapan natin yung mga ibig sabihin ng sinabi ni Moses. Kasi bago kayo pumunta ng promised land, kapag hindi nyo kilala ang Diyos, pwede nasa lupang pangako ka na, pero hindi ka masagana. Pwede nandun ka sa promised land, pero hindi ka matagumpay. Ito, naalala niyo yung word na typology. May mga Kristiyano, maranasan natin ang abundance and victory. Pero kahit Kristiyano, bakit hindi masagana? Bakit Kristiyano pero laging dapat? Bakit laging gabi? Ito isa sa mga susi. Honor God. Ready na tayo? And you honor God. What does it mean in our life? Pag-usapan natin. Number one, sabi niya, what does the Lord ask of you? But sabay-sabay pasahin natin, but what? To fear the Lord your God. Sabi natin, fear God. Yan ang number one kailangan. When we say we honor God, we need to fear Him. May tama pa kayo sa Diyos? Ulitin ko yung question, ha? Tanungin mo yung sarili mo rin. Meron ba talaga akong takot sa Diyos? The word is, pag yung mga kapatid natin, tinutukso tayo, yung fear, ito yung narinig mo sa mga kapatid mo kapag sumusuway ka. Yari ka. Yari. I love Hebrew words kasi nakakalalit yung mga Pilipino eh. Yari. It is fear. Yari. Kapag sinabi natin, may takot talaga tayo sa Diyos, it means we honor Him. The we respect God in our life. Tingin natin dito, pwedeng mahal mo si Lord, pero hindi ka takot sa Kanya. May mga bata ganun yun. Walang question, mahal ko magulang ko eh. Pero hindi ako takot sa magulang. It's different eh. Fear and love, magkaiba yun. And as we honor God, we need to fear God. Sinasabi niya to sa mga generation na pupunta kayo promise, kailangan matakot kayo sa Diyos. Kasi yung Diyos na maglalagay sa iyo sa lupang pangako, siya rin ang Diyos na pwede mag-alis sa iyo dyan. Remember that? I want you to honor God by fearing Him. Irespeto mo ang Diyos. And paano natin irespeto ang Diyos? It means that we are aware of what God hates. Di ba kapag may takot ka sa, alam mo yung mga anak ko, alam nila, may takot sa tatay. Mahal nila ako, pero may takot din sa tatay. Sa nanay, sa mga nanay. Ano mga nanay? Mga anak nyo, sobra kayong love. Pero konti lang yung takot sa inyo. Tama ba? Kasi hindi nila papalo eh. Hindi naman masama yun. I'm just telling you eh, para mas naintindihan natin yung takot. Yung mga anak namin, may mga bagay ako sinabi sa kanila na wag mo na itong gagawin. Hindi ito nararapat para sa mga bata. Hindi nito dapat gawin. Maglaro kayo pero huwag kayo maglalaro dito sa banda dito. Kasi one time naglaro sila sa hagdan. Alam niyo naman, napakadelikado ng hagdan. Tama ba? Nagtutulakan yung mga anak, hindi yan soft maglaro. Talagang maririnig yung mga kapatid, boom, boom, boom. Ganun eh, mga lalaki. One time, napahalo ko talaga, lahat sila.
ligtas na tayo sa kapahamakan na pwede natin maranasan. Tama po ba? Kaya kapatid, when we come to God, we fear Him and we don't think na, kapatakot naman sila. Hindi ganoon. Alamin mo yung ayaw niya. When we fear God, isipin mo, ayaw ni Lord dyan eh. Ano sabi ni Lord sa Deuteronomy? Sabi ni Moses sa mga Israelite, do not worship the Lord your God in the way they worship their gods. Kasi may paraan ng worship doon sa promised land. Hindi ganun kayo sumamba. Hindi ganun yung lifestyle ninyo. Ayaw ni Lord. Bakit? Inaalay nila yung kanilang mga anak. Sinusulong nila sa mga altar. Hindi ganun ang pagsamba nyo sa Diyos. Listen, Kristiyano, may takot ka sa Diyos? May mga bagay na hindi ka pwedeng gawin. Kasi alam mo, hindi nakakaluwi sa Lord. Amen? May takot ba kayo sa Diyos? Awareness of what He is. May mga movie na hindi ka papanoorin. Why? It does not honor God. Hi! May mga meetings, party, events na hindi mo pupuntahan. Bakit hindi nakakaluwi sa Lord siya? You set a boundary, you draw a line, hanggang dito lang ako. Why? I fear God. I honor God with my life. I want to please God with my life. Amen? Pangalawa, what does it mean when we fear God? It means that we understand His holiness. Alam mo yung kabanalan ng Diyos parang araw. Hindi pa natin siya masyadong nakikita ngayon. Yung araw, kapag palapit ka ng palapit sa araw, anong mangyayari sa'yo? Kaya if you read the book of Isaiah, may mga seraphims. 6 yung kanilang pakpak. Anong ginagawa na? Dahil malapit sila sa Diyos, parang malapit ka sa araw, tinatakpan nila yung kanilang mga mata, yung kanilang katawan, kasi hindi nila kaya yung kabanalan ng Diyos. Yung holiness. Kapatid, as we fear God, you have to understand that we should live a holy life. Do we honor God? We fear Him. Mabuhay tayo ng may kabanalan. Kung ano yung kasalanan sa buhay mo, kapatid, hindi nakakalugod sa Diyos. Sabi na, praise the Lord our God and worship at His sacred hill. The Lord our God is holy. When we say we fear God, banal ng Diyos po yan. Di ba sabi ni Peter, be holy for your Father is holy. That's how we fear Him. Kung sinasabi natin, may takot tayo sa Diyos. Ito, gaya nga yung sinishare ko sa inyo. Ay naku, ayaw namin yan. Magagalit daddy namin. Sinabi sa amin ng daddy namin, huwag kami pumunta dyan. Why? Because may mga sinet na rules. May mga boundaries na pag kinross mo, mapapahama ka. That's why when we say we honor God, we fear Him, we are aware of what God hates. We also aware and understand that God is holy. Kaya kung ano yung hindi banal sa buhay natin, it's time. It's time. Baka yung mga karumihan sa buhay natin, yan ang nagiging hadlang para sa katagumpayan at kasaganahan sa buhay. Hello? Diyan ba kayo? Pangatlo, when we fear God, keep in mind that God will judge sin. Kung paano yung mga anak ko napalo sila dahil nagdisiplina sila doon sa gamangian na kanilang ginawa, sinabi na huwag maglaro doon pa nagtulakan. Listen, God will judge sin. Lahat ng ginagawa ng kasamaan, hahatulan niya ng Diyos. Let's read, before the Lord, He is coming, for He is coming to judge the earth. And He will judge the world with what? Righteousness. And the people in His faithfulness. Matakot tayo, may paghatol. Hindi pa palampasin kahit yung ginawa sa dilim, kahit yung nakatalikod ka, kahit akala mo walang nakakita. Fear God. Just do what God is telling you what to do. Honor Him. Place Him in your life. Because God will judge sin. Alam mo, sabi ng matalinong hari, pinakamarunong na hari, si Solomon, at the end of his life, etong Ecclesiastes, sinulat niya ito nung bagsak na sa buhay niya. Lugmok na siya. Why? He worshiped idols. Ang daming asawa ni Solomon. Ilan? 1,000?
Ganun karami. At yung 1,000 na asawa, may kanya-kanyang Diyos. O, sambahin mo to, sambahin mo to. Sinamba yung lahat ni Solomon at pinagawa niya pa ng altar. Kaya nalayo siya sa relasyon sa Diyos. At the end of his life, ano sabi niya? The last verses in the last chapter of his writings, ang sabi niya, when all has been heard, and the end of the matter is, alam niyo sa huli, listen, fear God. Ito yung message niya sa atin. Matakot ka sa Diyos. Worshiping with both filled reverence, knowing that He is Almighty God, and keep His commandments, for it applies to what? To whom? Every person. For God will bring every act to judgment and every hidden and secret thing, whether it's good or evil. Do we honor God? Sabi mo sa tabi mo, takot ka sa Diyos. Tingin kayo rito, mga may asawa, sino yung mga text mo? Ano yung mga pinapanood mo? Kapag tulog na yung mga magulang nyo, mga kabataan, mga binabrowse nyo, sabi ko sa'yo, matakot ka sa Diyos. Kita niyo lahat. Hello! Sabi mo, amen. Parang hindi ka na humihingay. Amen! Parang panalo sa Lord. Matakot ka sa Diyos. Pangalawa, sabi niya, walk in obedience to Him. The word mo, napakaraming beses pinanggit sa Bible. 1,044 times. Mas marami pa to sa word na disciple. It means just to follow the Lord in our life. We walk in obedience. Is to follow Him. Importante po na napakinggan natin yung mensahe. Sabi niya, kayo ha, pupunta kayo sa promised land. Kahit na nasa promised land kayo, sumunod kayo sa Diyos. Hello! Parang ganito, dati, lagi kang sumusunod sa Diyos nung wala ka pang trabaho. Pero nung nagkakaroon ka na ng pera, nagkatrabaho ka na, sumusuway ka na sa Diyos. Dati nung nagsisimula mo lang yung business mo, nagkukompute ka pa lang, wala ka pang service. Talagang sobrang humble mo. Pero ngayon, binigyan ni Lord yung service mo, umahangat ang business mo. Wow, medyo hindi ka sumusunod sa Lord ah. Ito yung sinasabi niya, sa panahon na kung paano kayo nalinig tuhod, Lord, susunod ako, Lord. I pray na kapag nandun ka na sa lupang pangako, susunod ka pa rin. Amen! We will study in the next books kung paano ang ginawa ng pagsuway nila. Nasa lupang pangako sila, pero sumuway sila. What happened to their life? Ang pag-uusapan natin. Winawarning na sila. Huwag kayong mayabang. Nakakala mo kaya nila kasi nandun na kayo. No! You walk in obedience to God. Basahin lang natin to, yung mga sinabi doon. Alam niyo ba, sa Bible, hindi lang 10 commandments yung utos. 613. Yung mga utos, ang dami pala no? Nilahat ni Moises yun. Basahin nyo, yung 10 commandments, inulit din niya sa Deuteronomy, dinagdagan pa. Para saan? Kasi, kapag walang rules, maa-adapt nila yung living, yung lifestyle ng mga nakatira sa promised land. Listen, kung wala kang guidance ng Word of God, ngayon, pagdating mo kapag masagana ka na, maa-adapt mo yung lifestyle, yung system ng mundo. Dahil niya, ganun yun. Kaya sinabi na, you walk in obedience to God. Sabi niya, sa Bible daw, you shall not, huwag mong dagdagan. Huwag mo rin nasabi, huwag mo rin bawasan. Dagdag bawas sa Bible. Alam niyo ba sa China, pinabawasan nila, pinabaliktad na nila yung Bible? Gumagawa sila ng translation. Naalala niyo yung si Maria Magdalena nila. Sabi Lord, sinong walang kasalanan siya bumato? May bumato ba? Pero may karapatan na bumato. Si Jesus. Sa China pinalitan. Kumuha ng bato si Jesus at pinato siya. Yan. Listen, sa social media, sa mga narinig mo, parang ganda pakinggan. Basahin mo, baka nagdadagdag. Basahin mo, baka may bawas. Bakit? We need to understand what we should obey. We need to know the instructions to follow. Kasi pag hindi mo alam yung salita, paano ka susunod? Kailangan
ibang group, sabi nila, yung commandments lang ni Moises ang ikikip. But no, mali. The whole book itself. Bakit? Kinod dito sa Revelation, di ba? Revelation 22. Sabi niya, wala. Revelation 22. Ang sabi dito sa last book of the Bible, sabi niya, if anyone adds anything to them, God will add to them plagues. If anyone takes away or restores, God will take away from that one his share from the tree of life. Even the book of Proverbs, basahin niyo, huwag natin dadagdagan. Every word of God proves true. Yung Bible itself, bakit hindi mo na dadagdagan? Bakit hindi mo na babawasan? Kumpleto na yung Bible para sa pamumuhay natin. Pastor, gusto ko malaman ang galing ng mga dinosaur. Kahit malaman mo yung mga dinosaur, kung hindi ka pupunta sa langit, paano wala yun? Hello? When I say the Bible is already complete, kumpleto na siya para malaman mo kung paano ka makakarating sa lupang pangako sa langit. Tingnan mo, may mga bagay na hindi ba isagot? Bakit yung tusan gano'n na? Kapatid, major the major things and minor the minor things. Do not major the minor and minor the major. Ito yung sabi na doon, add his words. Even King Solomon sabi na, wow, kung ano sinabi, gawin. Pag sinabi ni Lord, times, ilang percent yun? Sigurado ba, 10? Oh, ang text ko, 5% muna. Binabawasan mo! Hindi na nyo? Pag sinabi mo salita ganito, ganito ang gagawin. Huwag natin i-improvise. Sabi nila, yung times naman hindi naman yan law. Law daw yan, kautosan. Kahit wala pa yung law, sinabi na si Abraham nagbigay ng tithes. Yung iba sinasabi, yung text daw, yung Old Testament, yung Old Testament at New Testament, isang aklat yan, isang book. Bible. Sabi, wala sa New Testament. Hello, magbasa ka. Nasa New Testament ng tithes. Matthew 23, basahin mo. Sabi ni Jesus, do this. Gawin nyo. Kaya ano importante nagbabasa. Huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan. Huwag natin i-distort. Nagagamitin yung Bible para sa sarili nating kagustuhan. Masunod yung kalooban natin. Sabi niya, no? So that you might do, follow and obey Deuteronomy 6. Let's read. Yung naka-highlight. All the days of your life. Sabi mo, all the days of my life. Yung pagsunod sa Diyos, hindi lang yan kapag season na bless ka. Yung pagsunod sa Panginoon, hindi lang sa mga panahon na wala kang sakit. Yung pagsunod sa paglaban sa Diyos, hindi lang sa panahon na nangangailangan ka. Kapag binigay na yung pangangailangan mo. Sinabi ng Moses, ngayon wala pa kayo sa promise, sumunod kayo. Pag nasa promise land na kayo, sumunod pa rin kayo sa Diyos. Amen! Pangatlo, to love Him. Pakinggan nito. Ano na una? Fear or love? Fear. Hindi accident yun. Because people love God, but they do not fear God. I tell you why. Mahal mo ang Diyos, walang doubt. Naiyak na ako, nag-pray ako, nabasa ko Bible. I love God. But I do not fear Him. Why? Patuloy ka pa rin sa kasamahan. Ang isang tao na walang takot sa Diyos, patuloy sa kasamahan. Hindi siya natatakot sa judgment. Hindi siya natatakot sa holiness ng Panginoon. Hindi niya alam kung ano yung masama sa harapan ng Panginoon. Pero mahal ng Diyos. Alam mo, maraming Kristyano ganun. Mahal natin ang Diyos, walang duda. Pero ang tanong, takot ka ba sa Kanya? And you know, as we study the Word, pakita mo ano ba yung love? What does it mean when we say we love God? The word love there is the word ihab. Ang ibig sabihin to desire Him. Sa mga ilang relationship, may pamilya na, mahal niyo po yung asawa niyo? Mahal niyo yung magiging asawa niyo? Hindi ko sumagot, yan kayo. Mahal niyo ba sila? Mahal na mahal. Do you desire of your wife? Do you desire of your husband? Yung ba, nanaanap
girlfriend ka, boyfriend. Desire. Di ba pag nananabik ka sa isang tao, gusto mo lagi siyang kasama? Pupunta ka ba kahit malayo? Kahit lumapag yun, pupunta ka? Bakit? Bakit mo eh? Tama ba? Kahit mahirap, kahit wala kang pamasahe, maglalakad ka, bakit? Sagutin ka, bakit? Mahal mo eh. Kahit na naghihirap ka na, ibibigay mo pa rin yung para sa kanya, bakit? Ano? Mahal mo eh. There is nothing God. Oh. Ganun pala yun. Grabe. And the question here, that we love God. Hanggang bibig na lang ba yung pag-ibig natin sa Diyos? Hanggang salita na lang ba, I love you, Lord? Hanggang awit na lang ba yung pag-ibig natin sa Diyos? Ano ibig sabihin ng love? Desire. Sabi ko ng desire. Paano natin makakasama ang Diyos? How do we desire God? I want you to timpangin mo. Kapag ating ka worship, kantahan, nandito ka. Ganadong ka sa worship. Pero kapag prayer, pag prayer time, may desire ka ba mag-pray? Gano'n ka ba ka-excited mag-pray? Gano'n ka excited mo sa worship? Hello? Do we really love you? I pray that your mind, your understanding is open. Pwede ba yung sabihin mo sa kanya, prayer is communication to God. Tama ba? Kinakausap mo eh. Reading your Bible is God speaking to you. Pwede mo bang sabihin sa kanya, Lord, mahal kita pero ayaw kitang kausap? Anong sinasabi rito ni Moses? Dati ang sipag natin sa prayer time. Dati ang sipag mo sa Bible study. Nag-journal ka na. Ngayon, nasa promised land ka na, nakalimutan mo. Do you really love God? You desire Him. You know why? Bakit sinama to dito? Kasi yung post ng tao, malaki ang tendency na makalimutan natin yung Diyos na nagbigay sa atin ng pangako. Lalo na kapag masayang-masaya ka na dun sa pangako ng Diyos. Talagang malaki yung posibilidad na Lord, nag-enjoy ako ng blessing mo pero malayo naman ako sa iyo. Nandito ako sa pagpapala pero malayo ako sa nagbigay ng pagpapala. Sabi ni Moises, bakit? Even in the New Testament, sinabi niya, basahin natin. The love of what? 1 Timothy 6. The love of money. The love of money is what? That is greedy what? Desire. Isipin mo. Nandito tayo, I'm telling you the truth. Totoo to. Hindi ko na sinusugar mo. Mas mahal na natin yung pagpapala. Kaya sabi ko, ngayon pa lang bago pumunta ng promised land. Before you go to the promised land, you must desire God now. And when you enter the promised land, do not forget, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kasi iiwas ka nito sa pag-ibig sa salapi. Ngayon pa lang, simulan mong mahalin ng Diyos. Desire of Him. Sabi na kay Timothy, flee from these things. If right now your heart is desiring the things of this world, kapatid, ngayon pa ng pagsisihan mo na, seek God, seek His Word, natin ka ng Bible study, ng online prayer meeting, may prayer time tayo dito Sabado. That is one way of seeking God. Habang wala ka pa sa promise, ngayon pa lang mag-pray ka na, at pagdating mo sa promise, kapatid, hindi ka nakatinala, nakaluhod ka pa din. Amen! Hindi ka yayabang, hindi ka magmamalaki. Next, pang-apat
panghuli, to love Him and to serve Him. And this is what honors God. Paparangalan natin ng Diyos. Unang-una, matakot tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Mahalin natin ang Diyos. At pang-apat, panghuli, paglingkuran natin siya. Paglingkuran natin ang Panginoon. The word there is to labor. Lahat po tayo nakaranas ng pagtatrabaho. Kahit yung mga estudyante nagawa sa bahay yan, nagtatrabaho ka, ang profession mo, student ka, lahat tayo. Pinagtatrabahuan natin ang mga bagay. And speaking of service, I want to share to you. Gusto niyo ba yung one day na, Lord, wala na akong iisipin. Gusto ko maglingkod talaga sa'yo full time sa church. Gusto niyo ba yun? Yung dahil na pala, lahat ng pangangailangan mo binigay ka ni Lord, wala ka nang gagawin kung yung maglingkod. For now, kasi a lot of people, naglilingkod, tapos, pinagtatrabaho. Actually, bukas, Pastor, Lunes, yung isipan ko, nag-aalala eh. Si Lunes na naman eh. Diba? Nakahati yung attention natin and we're thinking, listen, we're thinking that when we are not serving God full-time, hindi na nalulunod ng Diyos. It's so blessed to see people nagsaserve kay Lord na buong puso, yung oras nila nandito. Parang tingin natin sa kanila sila yung mga tinatawag na first-class Christian. Grabe. Why? Ay, lagi nasa church yan. Talagang buhay niya, binigay niya si Lord. Nasa sa Lord. Ay, hindi niya? Minsan, ang thinking natin ganun. Ay, wala nang ginawang iba yan, kundi maglingkod. Grabe, nandito na sa church. Tapos kapag tumatabi ka, parang somehow in your heart, in the back of your mind, parang second class ako kasi hindi ako nakakapaglingkod sa church. Second class. Third class ako kasi once a week lang ako nakakapunta. Have you ever think of that? Naisip niyo ba yun? Parang minsan ganyan pakunawa natin. Think kayo dito. Hindi gano'n paglilingkod sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa ating paglilingkod yung puso natin. Pwede nandito ka lagi, pero yung puso mo naman wala talaga sa Diyos. Pwede ginagawa mo lahat. Ikaw nag-aayos ng lahat ng ito. Pagdating na amin, ikaw yung pagod na pagod kasi ikaw nag-aayos lahat. Pero kapag yung puso mo, malayo sa Diyos. It's not what God is telling us to serve Him, to labor to Him. Nabasa niyo ba yung Matthew 6:20? Walang tao makapaglilingkod ng sabay sa no one can serve two masters. Sapagkat ipapupunta niya isa ng ibigin ng galawa. Kaya magiging tapat sa isa, hamakin ang galawa. Ganun din, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayaman. Alam mo, minsan kasi hindi naman ang tao. Pag hindi ka nag-full time, hindi na yung service. Kapag meron kang trabaho, kayamanan, pera, kailangan ko yun eh. Kailangan mo pahin ng bills, yes or no? Kailangan mo pahin ng tuition. Yung ba yung sinasabi nito? Hindi! It's about our heart. Whatever we do, pakita mo ito kasi kung ang standard lang ng service kay Lord is full-time ka, nandito ka 24/7, sino na magre-reach out dun sa kumpanya mo? Kung nandito tayo lahat, sino magpe-prayer meeting sa school ninyo? Kapatid, kaya kung nasaan ka man ngayon, you can still serve God. Ano yung tatawa? Pastor, sama ka. May pasahero ako pag-share ng gospel to. May mga tao na hindi ko maaabot, na ikaw lang yung makakaabot. Amen? And if you live according to the calling that God has given you, you are fulfilling a worthy calling of God. Yun. Nasaan ka? Sa fast food chain? Sa kitchen? Nagbabalot ka ng burger? Pwede ka pa rin maglingkod. Tama mo ba? O kapag nagbabalot ka ng burger, ikaw yung masiyahing tao, yung mga ka-office kasama mo sa kitchen, bakit ang saya-saya nito magtrabaho kami? Nagigigil na rin sa manager namin. You can be a light. Magliwanag ka doon. Kasi may mga lugar, may mga tao na hindi ko maabot. Kaya sabi dito, mga kapatid, Colossians 3:23, slaves, obey your earthly masters. In everything you do, try to please
them all the time. Hindi lang kapag nakatingin. Basa. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Anong trabaho mo ngayon? Anong profesyon? Ano yung ginagawa mo? Saan kumpanya ka? Kapatid, you serve God. Gawin mo yung best mo. Sabi niya, work willingly. Di ba hindi na yung ikaw pa yung laging late sa kumpanya? Bakit kahit OTY, masaya ka pa din? Kahit hindi binabayaran yung overtime, I'm not doing this for my boss. I'm doing this for my God. I'm serving my Lord. Kahit hindi ako i-promote, okay lang. Because promotion comes to the Lord. Naintindihan niyo? Whatever you do, sabi mo whatever. Ibig sabihin, hindi na to church work. Hindi na to church work. You can still serve God. Kahit naglalaba ka, naglilingkod ka. As you were working for the Lord. Kaya, mga kapatid, ano yung mga ginagawa natin? Trabaho, gawaing bahay, may kliyente ka, school, teacher, ano bang ginagawa ninyo? Online seller. Sabi ni Jesus, you're the light of the world. Magliwanag tayo. And gagawin mo yun. Not because you want to please people, but because you are working for the Lord. Amen? Honor God. How do we honor God? We fear Him. Fear Him, holiness niya. Hahatulan niya ang kasalanan. Matakot tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. You love God and you serve God. I want to finish with this story of a boy who is magaling talaga mag-violin. Talagang master siya dun sa pag-violin. The problem with this boy, sabi ng teacher niya, napakagaling mo sa lahat ng estudyante ko, ikaw yung pinakamagaling. He's afraid of people. He's afraid of big crowds. So, ang ginagawa niya, nandun lang siya sa lansangan. Pag may concert, nandun siya sa likuran ng stage. Because he is afraid of critics. He's afraid of bashers. He's afraid of people not pleased with what he do. Pero one time, talaga nagkaroon ng matinding meeting yung kanyang boss. Sabi niya, ito na. Sabi ng kanyang teacher, ikaw yung gusto nilang marinig. But you have to be careful because your bashers are there. May mga critics doon, may mga taong ayaw talaga sa'yo. Pero sabi ng teacher niya, ng master niya, kapag nasa concert na tayo, sa akin ka lang matingin. Ito lang, pumayag. Pumayag yung bata sa paggaling ng kanyang bayan. Isa't kalahating oras na mangha yung mga nakikinig. Binitaw nila yung mga cellphone na sa sobrang ganda ng pag-play ng violin. But there are still bashers. Nagbubuo, wala. Hindi naman magaling. Kaya rin gawin na yung mayan. And then after the 2-hour play, nagpakalakpakan, it's mixed emotion, palakpakan, may sigawan, may nagbubuo. Hindi siya napektuhan. Meron siya hinahanap sa crowd. Tapos napahinto siya na hinahanap niya sa crowd, napangiti siya at nagbaw siya. And the people were so amazed with what he did. Sobrang galing. In-interview siya backstage. Sabi sa mga tanong sa kanya, napakaganda ng ginawa mo. They're critics, they're booing you. May mga galing pa rin sa'yo. Pero may mga magaganda na tuwang-tuwa. Kaganda ng comment nila sa'yo. Sabi nila, narinig mo ba yung palakpakan? Narinig mo ba yung mga boo? Narinig mo ba yung mga sumisigaw na gusto nila na itigil mo na? Sabi ng bata, hindi. Hindi ko narinig. Kasi mayroon lang akong isang tao na kung saan siya naging papakinggan ko. Sabi niya, sino yun? Yun yung master ko. I am playing not for people. I'm not playing not for the applause of men. I'm not playing for people. I'm playing for my master. You see, in life, the Bible says, if you choose a godly life, you will be persecuted. There will be bashers. Pag in-honor mo si Lord, nag-set ka ng boundaries, ayaw nila sa'yo. People will reject you. People will say hard things about you. They will destroy you. Pero ayos lang, palakpakan naman lang o hindi. Basta para kay Lord.
hindi mo pa masyadong narinig, naintindihan kung sino ang Diyos ang kanyang kabanalan, nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. We do not honor God, we do not fear God. Oh, sinasabi ko ng bibig, I love God, I love you Lord, pero my action doesn't seem to connect sa sinasabi. Maaaring nandito tayo ngayon na hindi tayo sa puso. Nandito tayo ngayon, hindi tayo naglilingkod. Hindi tayo gumagawa para sa Diyos. God wants you to experience abundance and victory. But we cannot do it alone. Hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan natin ng Diyos. Ngayon, kung wala ka pa sa promise land, gawin mo na ito. Honor God. Ayan, kanina sinabi ng 614, tingnan kayo dito, paano natin masusunod yun? Impossible. Because we are all what? Sinners. Kahit na si Solomon, ano sabi niya? There's not a single man on the earth is always good. Kahit ako, I'm never good. I'm never good enough for God. I always sin. Sabi niya, there's no man who never sins. Bible says, in all have sinned and fall short of God's glory. Lahat naman tayo nagkakay. Lahat naman tayo nagkakamali. Tama mo ba? Bakit binigay yung Deuteronomy? Bakit inulit yung Ten Commandments? Bakit binigay yung 614 laws? Because the Word of God, these commands, points us that we need a Savior. Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. Sa sarili kasi natin, hindi natin kaya sundin yun. Pero meron Diyos na nagkatawang tao dito, na buhay siya perfectly. Yung command, ginawa ng lahat ng yun. He lived a perfect life, but He died as a sinner to save us. And if we will just put our faith in Jesus, we live by His grace, God will be pleased. Amen? Sa buhay natin, ito na yung pagkakataon. Kailangan natin yung tagapagligtas. And if you're here today, you know God is speaking to you, sino ito, amin o, pastor ako yun, kailangan mo ng tagapagligtas. Just lift up your hands to the Lord. Sinasabi ko, pastor, na-check ako doon, hindi ako sumusunod. Ako yung nagdadagdag, ako yung nagbabawas. Ako yung manataka sa Diyos, patuloy pa rin ako sa kasalanan. Patuloy pa rin ako sa kamahalian. Kahit alam kong mali, tuloy pa rin. You need a Savior. We need a Savior. Come to Him. It points us to Jesus Christ. Para sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay mapawalang sala at maligtas. Join me in this prayer. Galing sa puso mo, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng tagapagligtas. Makasalanan ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Patawarin mo ako. Pinubuksan ko yung puso ko. Tinatanggap ko sa aking buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kasaganahan, sa katagumpayan. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Come on, if you receive it, shout amen and give God praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Kung kayo po ay sumabay sa ating panalangin, ang magandang balita, God has already forgiven us. And right now, He has given us the Holy Spirit. Kaya ang pangalan niya, Holy Spirit. Because the Holy Spirit will teach us the truth to make and live a life that is holy and pleasing to God. Amen! At doon din yung kanyang grasya. Yung kanyang grasya para magawa mo yung hindi mo kayang gawin. Kaya sabi doon, with the result, the law has become our tutor and disciplinarian. Para kanino? To guide us to Christ. All these laws in the Old Testament, tinupad ni Jesus lahat yan. Kaya, kapag nagbabasa kayo ng Bible, kaya ko ba ito? Kaya ko ba ito? Kaya ko ba ito? Ang sagot, hindi. Pero meron Diyos na kaya. Si Jesus yun. At kung tayo, ilalagay natin yung faith natin sa Kanya, easy na lang itong mga laws na ito. Magagawa natin ito by the power of His Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon.
kapatid, kasi kailangan ng Kids Church, sinundaman naman sa inyo, kailangan nila ng aircon. At meron someone, ating sister, na nagbigay ng pledge, Pastor, ikaskas mo na yan, ako magbabayad yan. Amen! Praise the Lord! It was a seed to the kingdom of God na kailangan magtatagal ako. Ano binigay niya? Yung aircon na nabili, 1.4. Pakinggan mo to, hindi mo kaya na talunin ng Diyos sa bigayan. Kahapon, nag-share ng kapatid natin ngayon na nagbigay. Pastor, grabe si Lord. Kung ano tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Sabi ng anak ko, gusto mo ba ng aircon? Tinanong siya ng anak niya, sabi, Ama, gustong gusto. Alam mo ano binigay? Hindi 1.5 horsepower, 2.5 horsepower. Pinalitin mo yung aircon. Yes. That's the power. When we sow, what we sow, is that what we will want? Yun yung aanin. Kaya alam niyo kung magtatanim tayo, nagbibigay tayo, aanin tayo dyan. Huwag tayong matakot. Huwag tayong magduda sa pangako ng Panginoon. Sabi niya, He will provide and increase your resources. Paano? Produce a great harvest. Paano? Sisimulan din. Pero, since ito powerful, Word of God kasi ito. Taas natin, let's pray. Father, thank you. Lord, nagawa mo po sa aming kapatid. Lord, ngayong August, maraming haharapin. Mga bayarin, tuition fee, papasok na ang Burmans, mabilis na lang panahon, gastusin. Lord, we're thanking you. As we declare the month of good news, ang good news, we will experience increase. Increase in our finances. This month of August, yung mga inaasahan namin pera na delay, Lord, in Jesus' name, good news, darating yan. And August, we declare it, Lord God, financially in our life, yung mga hindi pa nabayaran sa amin, ang mga pinautang namin, mababayaran this month of August. In the name of Jesus, increase our resources, produce a great harvest, O Lord. Thank you, Father, and we bless you that we're receiving, taking possession of the answers to our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Talag lang tayo. Magbigay na tayo. Panginoon, sa ganoon namin. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. One more time, let's lift up our hands. Father, we thank you. Thank you for the word na itinanim mo sa aming mga puso. Thank you dahil ito'y tutubo, lalago at magkakaroon ng bunga. Salamat, Panginoon, na nag-develop sa amin yung paglago sa aming spiritual na buhay. Ngayon, Panginoon, we will choose a life that is honoring to you. Mabubuhay kami na may kapanalan sa tulong ng banal na Espiritu. Lord, patuloy mong ibigay sa aming puso yung desire na mahalin ka, hanapin ka, ikaw yung laging nanaisip at makasunod sa iyong kalooban at higit sa lahat kami ay lagi na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa bawat salita, Lord. Makikita ang magagandang pagbabago sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Kanina,
victory. Let's take